Sarah's POV. OMG! Malakas itong sabi habang nasa harap pa rin tong mikropono, kaya naman dinig ng lahat ang sinabi nito. Don't run! Be careful, my love! There's a baby inside your tummy! Giit pa ni Alexander pero wala siyang pakialam. Na makalapit siya rito, agad niyang nilagay ang mukha niya sa balikat ni Alexander at doon, pinakawala ng luhang nagbabadyang tumulo sa mga mata niya. I hate you! Bakit di mo sinabi sa akin na may pa-surprise at sona ka ngayong gabi? Singhal niya rito habang walang patid ang luha sa mga mata niya. Alam niyang narinig din yun ng mga nararoong nanonood sa kanila dahil tumawa ang mga ito. Hindi man lang ako nakapag-prepare. Look at me! I'm wearing my froggy pajama and my hair. Gosh! I did not imagine to comb my hair matapos mo kong sakupin sa sakyan mo. Ohs and ahs echoed but she continued. I don't even have lipstick or powder on. I don't look pretty, peste ka? Singhal niya kay Alexander, pero tumawa lang ito, tsaka niya ginawa na mabilis na hagkan sa labi. Ikaw ang pinakamaganda na babaeng nakita at nakilala ko? You don't have to wear fancy things, designer clothes, or even the most expensive dresses. You don't have to comb your hair and put anything on your face. You still manage to make my heart beat fast and loud just with one smile? My love, ani Alexander. Mahal kita at mamahalin araw-araw, kahit ano pang suot mo at kahit may panis na laway ka pa sa labi. Hindi ako magsasawa na mahalin ka. Sa ilang ako uuwi. Ikaw lang gusto ko makatabi. Ikaw lang ang pahinga ko. And I want to ask you again. May kinuha to sa bulsa na suot itong tuxedo at saka lumuhod sa harapan niya. Will you marry me? Hindi na siya halos makapagsalita dahil sa labis-labis na kasiyahan. Pero sunod-sunod ang pagtatangong ginagawa niya. Tumayo naman si Alexander at niyakap siya ng mahigpit. I love you. I love you so much. Vera, anito. She smiled and wiped her tears on her cheek. 80, and I love you too? Nakangiting sagot niya. Nagbalakbakan ng lahat. Nagkaroon din ng fireworks display sa madilim na kalangitan at pagkatapos nun, saka pa lamang lumiwanag ang buong kapaligiran. Akala niya wala nang sasaya at gaganda pa sa ginawang proposal sa kanya ni Alexander sa kotse nito. May mas isasaya pa pala. Round 3? Tanong niyang nakakaakit. Alexander smiled and held her hand tight. Gladly, my love. Sa kabilang banda. When morning comes, Vera woke up feeling dizzy. Humihilab ang tiyan niya pero wala siyang lakas para tumayo mula sa kama. Nang bumaling siya sa kanyang tabi, naiimbing pa rin si Alexander habang nakayakap sa kanya. Bahagya pa lang sumisila ang sinag ng araw sa bintana ng kwarto. Hindi pa yan masakit sa balat at nang tignan niya ang orasan, 6:00 pa lamang ng umaga. Nauna silang umalis kagabi matapos na mag-propose ni Alexander sa kanya at katulad nga ng inaasahan, wala na namang nangyaring pahinga. They almost did it for four corners of the room. Alexander? Marahan niyang hinaplos ang napakaamo nitong mukha na payapang natutulog. Nagkaroon din tuloy siya ng pagkakataon upang mapagmasdan ito ng matagal. Mula sa makapal nitong kilay, perpektong hugis ng ilong at sa labi nitong halos araw-araw siyang binabaliw. Oh, how he loves this man. Hindi siya alam kung paano hanggang ngayon lang niya nakita ang katangian ni Alexander na wala sa mga naging ex niya sa Florida. He was a gentleman, a perfect example of maginoo, pero nuknukan ng hilig. He always make time for her. He always told her how much he loves her. He is a man full of surprises. Ngumiti siya, tinagka ng lalaki. Tamang dampi lamang sa labi dahil talagang sumasama na ang pakiramdam niya. Pero dahil sa dampi lamang iyon, bumalikwas ito at dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Para nagulat pa ito na makita siyang nakatitig sa binata, and then he smiles. A smile that made her heart go thump-thump. Good morning, my love. Hinila siya nito papalapit sa kanya, tsaka ginawaran ng hagkan. Pero ang hagkan na iyon ay lumalim pa nang tumugon siya, hanggang sa natagpuan niya na lang ang sarili niyang nagpaubaya na kay Alexander. The best thing to start my day. You're amazing, love. As much as I want to do round 2, but baby, nahihilo na ako. Kagad bumalikwas ng bangon si Alexander. Nasusuka na ako kanina pa. Pagkasabi niya ay agad siyang pinangko nito at dinala sa banyo. Sakto naman dumuwal siya sa lababo. Pakiramdam niya ubos na ang lakas niya. What should I tell you? Tell me what I should do? Natatarantang sunod-sunod na tanong sa kanya ni Alexander. Habang
Hinihilot nito ang likod niyang walang patid pa rin to sa pagmumura. Gusto niya nang mainis at singhalan si Alexander pero hindi niya magawa. Wala na nga siyang lakas nang sa wakas wala na siyang maidawal. Tumigil na rin ang paghilab ng tiyan niya at napasandal siya sa matipunong balikat nito. She closed her eyes and rest for a while. Goodness, mukha ka pa rin nakakakilig at sexy. Kahit halos idawal mo ng lahat. Kaagad siyang nagpulat ng mata dahil sa sinabing iyon ni Alexander. Dumako ang tingin niya sa sanaming mesa na nasa harap nila kung saan kitang-kita niya ang replika nilang dalawa. Nakapa walang saplot. Nakasandal siya rito at nakayakap naman ito sa kanya. Maya-maya may naramdaman siyang bagay mula sa kanyang likuran. Nanlalaki pa ang mga mata niya. Mahilig ka talaga. Singhal niya rito na ikinatawa lamang din naman nito. Nabubuhayan ka pa rin. I have no excuse, love. Naaakit ako sa'yo kaya naman tumatayo si... Enough! Agap niya rito. Maliligo ako tapos samahan mo ako magpa-check up. Utos niya rito. Kaagad naman siyang pinangko nito at itinapat sa shower. Sa kabilang banda. Pwede maipaliwanag niyo sa akin kung bakit kailangan ko pang sumama sa inyong dalawa? Yamot na yamot, natanong ni Adam. Ito ang nagmamaneho ng kotse. Habang silang dalawa naman ni Alexander ay nasa likurang bahagi ng sasakyan. Hindi ko alam kung saan may magandang klinik na po pwedeng tumingin kay Vera. Bali walang sagot naman ni Alexander. Eh di sana, sa ospital mo siya dinala at bakit kailangan ako pa mag-drive para sa inyo? I have a lot of things to do, you know? Muli pa rin itong reklamo. Wala ka namang love life kaya naman manahimik ka na lamang dyan. Singit na naman. Di niya na matiis makinig na lang sa pagrereklamo nilang dalawa. Baka kapag lumabas tong anak ko ikaw pang kamukha. Dugtong niya pa. Oh my, that won't happen. Apila naman ni Alexander. Ako ang ama. My baby come for me. Kaya naman hindi ako papayag na kamukha siya ni kuya. Galit pa nitong sabi na ikinairap niya. Parehong reklamador at di pa patalong dalawa. Kaya naman na makisali pa siya sa mga ito. Baka manganak siya kaagad kahit di pa naman niya due date. Ilang oras pa inihinto ni Adam ang kotse sa tapat ng isang simbahan. May OB-GYN doon na nakalagay ay Pacheco Private Clinic. Inilalayan siya ni Alexander na makababa. Nauna naman si Adam na tumuloy doon. Nang sumunod naman sila ni Alexander ay nadatnan nilang kausap na ni Adam ang doktorang titingin daw sa kanya. You are the second one. Anito sa kanya. Pinaupo na muna siya ni Alexander sa upuang katapat ng mesa ng doktora. Bago ito nagpaalam upang tawagan, saglit ang sekretary niya. Si Adam naman umupo sa katapat niyang upuan habang nagtitipa sa cellphone nito. For now, I want you to rest. Sabay silang napatingin ni Adam sa pinto ng kwarto kung nasaan galing ang isa pang doktora. Sa likod nito ay isang magandang babae na pamilyar naman sa kanya. Pero ang pinagtataka niya ay nang mapatayo si Adam at tinitigan ng babaeng kasunod ng isa pang doktora. Thanks, Doc. Bahagya itong tumingin sa kanya at sa kamay niyang nakapatong sa mesa, tsaka bumaling ang tingin kay Adam. Anong ginagawa mo rito? Her voice seems cold when she asked Adam. Kahit na nga ang mga mata nito ay walang emosyon. Ngayon, naalala niya na ang kung saan nakita ang babae. At kung sino ito? Jessica? Tawag ng doktor dito. Please remember what we talked about inside? Nakangiting paalala nito ng doktor na tinunguan lamang nito. Akmang aalis na si Jessica nung hawakan ni Adam ang braso nito at pinigilan tong umalis. Where did you sleep? He asked. Nangunot ang noon nito sa pagtataka. Kung magtatanong kasi si Adam dito ay para bang alam na nga nito ang lahat ng ginagawa ng babae. Hindi mo na kailangan pang malaman. Bulong nito sa kanya. Isa pa nakakaya naman sa fiancé mo. Napatayo siya at hindi na nga nakaitiis. Mukhang siya na din kasi ang tinutukoy nitong fiancé ni Adam. At kung makatingin to sa kanya ay para bang napakalaki ng kasalanan niya rito. At masakit magsalita. Matalim pa ang dila. Well, hindi mo nga ako kilala. Pero kung tingnan mo ko para bang may malaking kasalanan ako nagawa sa'yo. For your information, Vera, enough. Pagbabawal sa kanya ni Adam. Tsaka rito hinawakan ang braso niya. Piniksi niya naman ito para mabitawan siya nito. Tigilan mo ako, Adam, ha? Baka hindi kita matansya. Pag-uuntugin ko kayong dalawa nitong ex mo. Galit na sambit niya rito na ikinalaki ng mata ni Jessica. Muli pa siyang bumaling dito at tinaasan to ng kilay.
Wala akong pakialam kung anong meron at kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa ng pesting to. Tinuro niya si Adam. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi ko to fiancé at ikakasal na ako sa kapatid niya. Kaya naman, wag mo kong mairap-irapan na akala mo naman, inagaw ko na sa'yo si Adam, okay? Sino ba kasing peste nagkwento sa'yo na fiancé ko tong lalaking to? Mahaba pang lahad niya. Sakto naman tumuloy si Alexander na may ngiti sa labi. Ngunit nang makita sila nito, kaagad na nawala ang ngiti nito sa labi at biglang namutla. Yeah! Sakto naman tumuloy si Alexander nang may ngiti sa labi. Ayan! Tinuro ni Jessica sa Alexander na ngayon nasa tabi niya na. Yan ang pwesto nagkwento sa akin na ikasal kay ni Adam. Hinihingi niya pa nga tulong ko para sabihin na bibilin niya para sa'yo. Anyway, you're welcome. Matapos yon, taas noon na tong lumabas ng klinik. Sinundan naman to ni Adam sa labas habang si Alexander na may namumutlang napatingin sa kanya. I love you. Nakangawing sambit nito sa kanya. Kahit na gusto niya itong sampalin dahil sa inis na nadarama niya, hindi niya naman magawa. Kawawa naman ito at sayang naman ang gwapo nitong mukha kung sasampalin lamang niya. I will punish you later. Ani nga lang tsaka bumaling sa doktora na maang na nakatingin sa kanila. Hindi yata ito makapaniwala na muntik nang dumanak ang dugo sa loob ng klinik nito. Shall we start? This way. Binuksan nito ang kabilang pinto kung saan siya nito ay eksaminin. Sumama rin si Alexander hanggang sa loob at tahimik na sinusundan lang ng tingin ang kabilang pinto kung saan siya nito ay eksaminin. Nang pahiga siya sa malit na kama, kagad nalagyan ng kung anong malamig na bagay ang tiyan niya. You're 6 months pregnant. Healthy naman si baby at normal ang heartbeat niya. Kailangan mo lang ng vitamins at uminom ng gatas para sa development niya. Pag-iimporma sa kanila ng doktora. Marami pa tong sinabi na hindi na niya inintindi pa. Ang mahalaga lamang naman sa kanya ay kung healthy ang baby nila ni Alexander. Nang inabot sa kanyang reseta ng mga gamot na dapat niyang bilhin at inumin, saka pa lamang lumapit si Alexander sa gawin nila. I just want to ask one thing. Anitong mukhang seryoso. But the moment she heard what Alexander wanted to know about, muntik na nga niyang hilingin na kunin na lang siya ng lupa. Pwede pa rin ba kami magsana ng fiancé ko? Kung oo, hanggang ilang oras at anong posisyon lamang ang required? Sa kabilang banda, hey, talk to me. Untag sa kanya ni Alexander habang nagmamaneho na ito papauwi. Mula nang umalis sila sa klinik na iyon ni Dr. Pacheco, hindi niya na ito pinapansin pa. Nainis pa rin siya dito. Are you hungry? What do you want to eat? Tanong pa nito na pilit niyang iniignora. Pero ibang usapan naman ang kay Alexander. Naiinis pa rin siya dito. Are you hungry? What do you want to eat? Sino ba naman kasing matutuwa sa bugok na Alexander na to? Hindi man lang yata pumasok sa isipan nito kung gaano nakakahiya ang mga pinagtatanong nito sa doktora kanina. At kung di naman to nakakaramdam ng hiya, sana man lamang naisip nito ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Buwisit. Baby, pwede ba Alexander? Manahimik ka naman kahit ilang minuto lang. At wag mo naman akong kausapin. Singhal niya pa rito. Why are you mad? Maang natanong naman ito. May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan? Sandaling tinigil nito ang sasakyan bago muling bumaling sa kanya. Look, kung tungkol sa sinabi ni Jessica kung ba't ka nagagalit, baby, hindi yun ang kinainit ang dugo ko. Putol niya at saka ito kinuwelyohan. Kailangan mo pa ba talagang itanong sa doktora kanina tungkol sa kahiligan mo? My God, Alexander, nakakahiya. Ano bang iisipin nun, ha? Na ang hilig-hilig mo sa pakikipagsalo? Bakit, hindi ba? Bagsak ang pang napatitig siya dito dahil sa sinabi nito. Baby, aminin mo man o hindi. Gustong-gusto mo rin ang ginagawa natin. Isa pa kaya ako yung tinanong para malaman natin kung safe ba ang nangyayari sa atin kahit 6 months na si baby dyan sa tiyan mo. And the doctor said that's okay, especially when your baby turned 7 months para daw hindi ka mahirapan ng mga anak. Nasa puno lang niya ang kanyang noo at napahilot sa kanyang sentido. Goodness, si Alexander lang yatang nakilala niyang lalaki na ganito katindi ang bibig. Hindi na nga niya alam kung talagang prangka ito o sadyang mahilig lang talaga. Pati tuloy siya ay nahahawa na sa kahiligan nito. Please don't get mad at me. Pag sumamo pa nito, bibilang kita ng street food. At talagang tatapanan mo ba talaga ako ng pagkain para lang wag akong magalit?
Bumuntong hininga siya sabay nakaingos at nag-request. Total ibibili naman daw siya nito. I want some kwek-kwek and kikiam. Nagliwanag ang muka ni Alexander. Dahil doon at ginawaran pa siya ng mabilis na hagkan sa labi. Muli na rin itong binuhay ang makina at pinandar na ang sasakyan. Wala marupok ako? Alexander's POV. Alexander won't feel relief if he did not get the answer that he wanted, and so he asked, "Pwede pa rin ba kami magsara ng fiancé ko? Kung oo, hanggang ilang oras at anong posisyon lamang ang required?" There, he just needs to know that. Ngumiti ang doktora habang pinamulahan naman ng mukha si Vera. She is cute anyway. Alam niyang maiiya ito, kaya nga siya nagtanong para hindi na madagdagan pa ang pangamba nila sa tuwing may nagaganap na labanan sa pagitan nilang dalawa. Of course, Mr. Gafford. Yan din ang kalimitang tinatanong sa akin ng iba ko pang mga pasyente. Yes, pwede nyo pa rin gawin yon. Kahit na ilang oras pa yan at kahit anong posisyon pa yan, especially when your fiancé's tummy turned 7 months. Makakatulong yon para hindi na siya mahirapan pang manganak. Siguraduhin nyo lang na pagkatapos yung magsalo meron pang sapat na pahinga si Mrs., umiinom ng maraming tubig at kumain ng prutas. Lahat nga na sinabi ng doktora sa kanila ay tinandaan pa niyang mabuti. Ultimo oras ng pag-inom ni Vera ng vitamins, oras ng pagtulog o pahinga, exercise, position, at kung oras maganda makipagsalo sa kanyang magiging kabiyak. Ngunit hindi niya naman inaasahan na ikagagalit pala ni Vera ang mga yon. Kahit na nga ba wala namang masama sa mga itinanong niya. Buti na lang talaga at nakuha niya na ang kilite ng pagbubuntis nito. Kasi kahit natapos na ito sa paglilihi stage, mahilig pa rin ito sa mga street foods. Manang, nakailan ho ba kayo ng asawa ko? Tanong ko sa tindera nang huminto siya sa tapat ng school na may nagbebenta ng street foods ng gusto ni Vera. Nako sir, sa totoo lang ay hindi ko na ho nabilang. Kakamot-kamot naman sa batok na sagot ng tindera. Muli kasing naparami ng kain si Vera habang tinatawagan ang sekretary niyang si Alice kanina. Nagpapahanap siya rito ng butik o ang pinakamagaling designer na magde-decide ng wedding gown ni Vera sa kanilang kasal. Wala pa silang napag-uusapan na petsa at buwan kung kailan sila ikakasal. Pero mabuti na rin yung handa siya. Kahit Josh pa yan, okay lang sa kanya. Maikasal lamang sila ni Vera. Sige ho, babayaran ko na lamang ho ang lahat ng parinda ninyo. Magalang na wika niya na lamang. Gumagabi na rin kasi at kahit na gusto niya pa sana magtagal sila ni Vera sa lugar na iyon ay hindi na nga maaari. Nako sir, maraming salamat ho. Sagot sa kanya ng tindera. Naglabas siya ng 2,000 at iniabot iyon sa tindera. Balak pa sana niya itong suklian pero tumanggi na lamang siya. Love, let's go? Pag-aaya kay Vera na ngayon umiinom na ng sago at gulaman. Marami ka pang nakain. Baka hindi ka na makakain sa bahay. Giit niya pa. Ngumiti naman to sa kanya at halos mapasikdo na ang puso niya. Kahit sa simpleng ngiti lang talaga ni Vera, nabubuhayan na siya. Inalalayan na siya ni Vera pupunta sa kanyang kotse, tsaka pa sila umuwi. Sa biyahe, nagpatugtog lang si Vera habang mahinang sumasabay sa kanta. Hindi naman sa pangiinsulto, pero pangit na boses. Pero gusto ko ang boses niya na kapag sumisigaw ay binabanggit ang pangalan ko. Maya-maya, nanahimik na rin si Vera at nang lingunin niya ito, payapa na nga itong natutulog. Napangiti siya na marinig ang mahina nitong paghilig. Siguro ganoon talaga ang mga taong in love. Nakangiti kahit nasa mga simpleng bagay lamang na nadidiscover nila sa partner nila. Ganoon kasi ang nangyayari sa kanila tuwing kasama niya si Vera. Ilang minuto pa ay nakarating na nga sila sa mansyon. Marahan niyang tinapik ang balikat ni Vera upang gisingin to. Pero mukhang malalim na talaga ang tulog ng dalaga. Love, we're here. Aniya pa at saka tinapik ang balikat nito. Nandito na tayo. Sa kwarto mo na ituloy ang pagtulog mo? Aniya. What time is it? Naghikab ito bago muling bumaling sa kanya. Mahal mo pa rin ba ako kahit namatakaw ako? Kapag Gwan ay tanong nito. He smiled and answered, of course. Kahit na maubos na ang lahat ng pera natin dahil sa mga paborito mong street food, mahal pa rin kita. Kung maging balya na lang. Ako sa tabi mo, ha? Kung maging dambuhala ka pa as long as nasa tabi kita, mahal pa rin kita. Kung
Kahit ano pa yan. Kahit wala ka ng ngipin, kahit puti ang buhok, kahit nag-ulyanin ka na at kulubot ang balat mo, ikaw at ikaw pa rin ang mamahalin ko. Agap niya rito. I love you, my sweet Vera. Nangilid ang luha nito sa mga mata, tsaka mahigpit na yumakap sa kanya. I love you too. Thank you for loving me, Alexander. Akala ko dati hindi na ako papatol sa'yo. Pero to be honest, the first time I saw you inside the room, habang may kasalo ka, hey, don't mention that. Huwag mo nang balikan ng mga yon, baka magalit ka lang sa akin. Putol niya rito pero hindi rin naman to nagpaawat. Nung nakita kitang umatake sa babae, oh well, I got interested. Kumunot ang noon niya dahil sa sinabi nito. I asked myself that time, if I was the woman you were having that moment, kakayanin ko kaya? Ngumisi si Vera sa kaisipang iyon. So matagal ka na palang may nakatagong pananabik sa akin, ha? Tudyo niya rito. Medyo lang naman. OA mo, ha? Tsaka bakit ikaw naman ang una naghabol, ha? Gusto mo pa nga akong bayaran. Makuha mo lang to. Singhal naman ito sa kanya. Natawa rin siya na maalala ang eksenang iyon kung saan una niyang nakita si Vera dati. Unang kita pa lamang niya dito. Alam niya nang ito ang babaeng gusto niya makasama sa araw-araw. Kaya nga balak nitong akitin. At nang inulok siya ng ama nitong pakasalan ng anak nito, hindi na siya nagdalawang isip. Akala niya kasi si Vera ang pakakasalan niya. Yun pala'y ang kakambal nito. Mabuti nilang talaga at pineke din ni Pablo Santiago ang kasal nila ni Alexis. Now he has a chance to marry the woman he loves the moment he caught her watching him doing a thing. Gusto na kitang pakasalan. Bukas na bukas din. Wala sa loob pang sambit niya rito. Alexander, yumuko ito at saka nakangusong nagsalita. Pwedeng pagkapanganak ko na lang tayo magpakasal? Ayoko naman magpakasal na malaki ang tiyan. Gusto ko maganda ako sa araw ng kasal natin. He smiled again and pulled her closer to him. Whatever you want, my love. Pero magpapakasal tayo bukas sa kakilala naming attorney. I want to be sure na hindi ka pa makakawala sa akin. I waited for this to happen. You know, and yes, that's the final decision. Vera's POV. So, kailan ang kasal ninyo? Any plan? Sunod-sunod pang tanong ni Mrs. Gafford. They're having a family dinner at syempre, sa mansyon ng mga Gafford, pero wala pa si Adam. On the way pa lang daw ng tanongin to ni Alexander. Paimportante ang bugok. Kala mo naman tatakbo bilang pangulo. Plano namin na pagkapanganak pa lang ni Vera, ma. Nilingon siya ni Alexander at saka masuyong inabutan ng fish fillet. Hindi niya type ang pagkain pero no choice. Luto kasi ng biyanan niya ako, no? But why? I want a grand wedding for the both of you. Excited na sambit ulit ni Miss Gafford. At sagot ko naman ang honeymoon ninyo. Singit naman ni Mr. Gafford. Napanguwi si Veran dahil sa mga pinagsasabi niya. Hindi niya alam mas excited pa ang dalawa kaysa kanila ni Alexander. On the contrary, she wants to spend their honeymoon in the Maldives. That would be great. Ayoko po kasi na rumampa sa simbahan ng malaki ng tiyan ko. Minsan lang po ako ikakasal at pangarap ng lahat ng babae na maganda ang mukha at sexy sila sa araw ng kasal nila. And yes, pangarap ko rin yun. Paglalahad niya. Everyone was staring at her. Hindi niya tuloy alam kung naaartehan ba mag-asawa sa kanya o baka naman iniisip na ilusyonado siyang babae. Pero ano ba ang pakialam niya? Sa yun kasi ang gusto niya eh. Well, if that's what you want, iha? Nakangiting saad ni Mrs. Gafford. Kahit naman ako na nagpakasal kami nitong si Alan pagkapanganak ko, syempre I want to be the center of attraction at that time. So yeah, for me that's a wise decision. Giit pa nito na ikinangiti niya. Mabuti nilang pala at pareho sila nang iniisip ng mama ni Alexander. Akala niya kasi dadanak pandugo sa mesa para lang masunod ang gusto niya. But I will marry her tomorrow. Singit naman ni Alexander na hindi rin talaga papaawad. Kay Attorney David, akmang may sasabihin pa si Mrs. Gafford nang dumating si Adam. Good evening everyone. Masiyang bati nito na abot yata hanggang batok ang ngiti. Di pa naman siguro kami late? Tanong pa nito. Kami? Nagtatakang balik tanong naman ni Alexander. Yes, kasama ko si Jessica. Bali walang sagot naman ni Adam, tsaka nila sa Jessica na nagpaiwan pala sa bukana ng kusina. Halatang naiilang ang babae at pinanilisikan ng mata si Adam. Para nagkaroon nga din ng tensyon sa kusina dahil natahimik ang mag-asawang Gafford. Pinaghila ni Adam ng upuan sa Jessica sa tabi niya. Tahimik lang ito at para nakikiramdam.
Hindi naman siya ganoon ka manhid para hindi niya malaman na naiilang ito. Ganon din kasi siya nung una. Halos ayaw nang umalis ng kwarto. Good evening. Simpleng bati niya sa dalaga na nginitian naman siya. She wants to start a conversation with Jessica. Sa tingin niya kasi makakasundo niya ito. Pareho pa naman silang sira. Tsaka hindi naman talaga siya galit dito or what. Sadyang hindi nga lang naging maganda ang unang pagkikita nila. Pero mukhang di sila pareho ng iniisip ni Alexander. Why are you here, Jessica? Baliwalang tanong nito. Kaagad tumalim ang mga mata ng dalaga bago tumitig kay Alexander at sumagot. Sisihin mo ang kapatid mo na binlockmail ako para makalakad dito sa bahay ninyo. Son? Tumingin si Mrs. Gafford kay Adam. May dapat ba kaming malaman? Tell us, anak. Tanong ng ginang. Magsasama na kami ni Jessica, ma. Walang pakialam na sagot naman ni Adam. Kanda-ubo naman si Alexander na tila nasumid sa kinakain nito. Para sabihin ko sa'yo, kontra naman ni Jessica. Ikaw lang ang may gusto niyan, kaya bahala ka sa buhay mo. Pero hindi ako sasama sa'yo. Well, baby, as you can see, Adam smirks. Naririto ka ngayon sa bahay namin na hindi naman mangyayari kung hindi mo ako binlockmail. Galit pa rin sagot ni Jessica. Habang busy ang dalawang magbangayan sa harapan nila, busy rin siyang kumakain ng cookies habang nakikiusisa sa away ng dalawa. Baby, sa ayaw at sa gusto mo, magsasama na tayo. Isa pa, kasal naman tayo eh. Walang masama. Nek-nek mo. Huwag mo ako ma-baby-baby ha. Kinikilabutan ako and no. Binabawi ko na ang pesting pagpapakasal sa'yo noon. Humanda sa kanyang attorney David na yan. And what are you going to do, ha? Our marriage was legal. Hindi yon masasawalang bisa lang dahil lang sa gusto mo. I can and I will. How? A creepy smile appeared on Jessica's lips. Aalisan ko ng kaligayahan. Si Attorney David. Ewan ko na naman kung hindi niya isa walang bahala ang pesteng kasal na yan. Nanlalaki ang mata ni Vera dahil sa kanyang narinig. Pero hindi rin nagpaawat sa Jessica. At kung hindi pa rin niya susundin ang gusto ko, edi ikaw na lang pupuntahan ko para matapos ng kalokohang to. You too. Enough. Natahimik ang dalawa nang tumayo si Mr. Gafford habang hilot ang sentido. Talagang sa hapagkainan pa kayo mag-aaway? At dilan niya pa rito ang problema ninyong dalawa. Tugtong pa ni Mr. Gafford. Jessica, I want to talk to your father. And you, Adam, talk to your mother. Sorry, Mr. Gafford, but I don't have a father. Walang emosyong sambit ni Jessica at tumayo na. If you will excuse me, uuwi na ho. Walang uuwi. Lahat sila'y natigilan dahil sa unang pagkakataon. Sumigaw niya si Mrs. Gafford. Tumayo pa ito at malakas na hinampas ang mesa. All of you, just remain seated and eat. Walang lalabas ng bahay. Mom, can we get... I said enough. Puto nito kay Alexander na mukhang nais nang magpaalam. Ano bang nangyayari sa inyo, ha? Galit pa rin tanong ng ginang. Kahit ang asawa nitong si Mr. Gafford hindi makapagsalita at tumiklop sa misis nito. Ikaw, Adam, ang pag-aasawa hindi sapilitan. Ilang taon nang lumipas pero tandang-tanda ko pa rin nang umuwi ka at sasabing may asawa ka na. My goodness, son. Pwede mo bang sabihin sa akin na gusto mo na mag-asawa? Hindi kita pipigilan. And here you go again, telling us na magsasama na kayo. Pero ayaw naman sa'yo ng girlfriend mo? Tinuro naman ito si Alexander. Ikaw naman. Ma, wala akong kinalaman sa mga drama niyo sa buhay, so please. Agap naman ni Alexander dito. Hindi tungkol sa kasal ang gusto kong sabihin sa'yo. And don't you dare cut me when I'm talking. I want you to be a responsible man. Nag-expand ka nga ng Santiago Tech pero sino nag-aasikaso? Ang kuya mo? Natahimik si Alexander at napayuko na lamang. Bumaling naman ang ginang sa asawa nito, tsaka idinuro nito ang tinidor. And you, old Gafford? Tigilan mo yung pagkakasundo mo mga anak ko sa kung sino-sino. May sariling utak at puso mga yan. Let them choose the woman they wanted to marry. And finally, Mrs. Gafford looks at her and Jessica. Kayong dalawa, pagkatapos ninyong kumain, sumunod kayo sa akin sa veranda. Yun lang, at tahimik na umalis ang ginang. Naging tahimik din silang mga naiwan sa hapagkainan. Maya't maya naman ang paghawak ni Alexander sa kamay niya. Si Jessica ay hindi ginagalaw ang pagkain na nasa harapan nito. Si Adam naman, baliwalang kumakain katulad ng ama nito. Habang ako naman ay marahang tumayo at nagpaalam na matapos akong kumain. Naglalakad na siya patungo sa veranda kung saan sila kakain ni Mrs. Gafford na maramdaman niyang may humawak sa braso niya. Hintayin mo ko.
That was Jessica. Hinabol siya nito. Weirdo talaga ang pamilyang to. Giit pa nito na ikinatawa niya ng mahina. Sinabi mo pa? Pare-pareho silang may sayad kaya naman wala na tayong magagawa pa doon. Sagot niya at saka humarap dito. But I just want to know if she sighed. Mahal mo ba talaga si Adam? Naging kaibigan ko rin ang baliw na yun and trust me, I know that he was still in love with you. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko na hindi ako tumigil sa pagmamahal ko sa kanya? Sagot ni Jessica. Pero masyado ng komplikado. Marami na nangyari. Hindi ko na nga alam kung papaano pa aayusin ang sarili ko. What do you mean? Kuryosong tanong ko. Hindi na kasi ako yung babaeng pakakasalan pa ni Adam noon. Mahirap ipaliwanag pero yon ang totoo. Naguguluhan siya sa mga sinasabi nito pero ramdam niya tunay at totoo ang mga salitang lumalabas sa bibig nito. Nginitian niya si Jessica, bahagyang tinapik ang balikat nito. Kung ano man ang pinagdaraanan mo at problemang meron kayo ngayon ni Adam, naniniwala akong maaayos niyo rin yon. Nakangiting sambit niya. And oh, welcome to the weirdest family in Gafford. Sa kabilang banda, 2 buwan mahigit ang lumipas at maayos naman ang pananatili ni Vera sa mansyon ng mga Gafford. Minsan magulo na hindi naman na bago sa kanya, pero madalas masaya. Mag-aalas 4 pa lang ng madaling araw nang bumalikwas siya mula sa kama. She felt a sudden pain in her tummy. Parang humihilab yon ang hindi niya mawari. Magsasyam na buwan na rin kasi ng tiyan niya at panaka-naka na rin ang pananakit noon. Pero iba ang pakiramdam niya nung madaling araw na yon. Alexander? Tinapik niya ang balikat na Alexander upang gisingin to, pero mukhang maganda pa rin ang tulog. Hindi niya kayang tiisin ang sakit at ang paghilab noon, kaya naman pinilit niyang tumayo. Oh God, mahanganak na ba ako? Tanong niya sa kanyang sarili. Muli siyang lumapit sa gilid ni Alexander at malakas sa sinampal ang lalaki. Sa kabiglaanan, kulotong nagising naman to. Maang natumingin to sa kanya at akmang pipikit sana ulit, pero tuloy niya na tong ginising. What the? Alexander, wake up! Sigaw niya rito. Pupungas-pungas itong umupo. Pupikit sana at sasandal sa headboard ng kama. Mahanganak na yata ako. Ang sakit! Tila nawala ang lahat ng antok sa katawan ni Alexander at kagad bumangon. Pero ang pinagtataka niya kung bakit imbes na alalayan siya nito, nagmamadali pa tong umalis ng silid. Peste ka, Alexander. Bumalik ka rito. Muli niyang sigaw. Naramdaman niyang basa ang panloob niya at nang mapatingin siya sa suot niyang pajama, may bahid na ng dugo doon. Alexander! She's panicking and doesn't know what to do. Nang muling dumating si Alexander sa kwarto nila, kasama na nito sina Adam at Jessica. Baliktad pa ang t-shirt na suot ni Jessica dahil alam niyang kay Adam. Habang si Adam na may bakas pa ng unan sa mukha. Sumunod din pumasok ang mag-asawang Gafford na halatang kagigising lamang din. Doon niya lang napagtanto na malamang ginising ni Alexander lahat ng kasama nila sa manson para may kasama itong magpanik. Namumutla rin ang mukha ni Alexander at parang di na nakapag-isip pa na matino. Di niya alam kung lutang pa ito dahil sa biglaang pagising niya rito o dahil hindi pa tuloy ang sumasanib ang diwa nito sa katawang lupa nito. Halos mapugtong hiningi niya sa biglaang paghilam ng tiyan niya. Ang sakit! Kagad binuhat siya ni Alexander at halos takbahin na nito ang hagdan pababa para lang dalhin siya sa ospital. Alexander's POV. Di kagad nag-sink in sa isip ni Alexander ang sinabi ni Vera na manganganak na ito. Pero nang sumigaw na ito dahil sa sakit at makita niya rin ang kulay pulang mansa sa pajama nito, kagad na niya tong binuhat. Ginising niya rin ang mga kasama nila sa bahay, saka limang manganak na nga si Vera. Matagal na rin niyang naihanda ang mga gamit ng baby nila na gagamitin sa ospital but still, he was in panic. Hindi niya alam kung ano bang dapat niyang unahin. Oh God, I think I'm going to poop. Muling sambit pa ni Vera. Alexander, hindi na yata ako aabot sa ospital. Masakit na. Sa nanginginig na kamay ay dahan-dahan niyang iniga si Vera sa sofa. Ma! Malakas niyang sigaw. Dahil nasa kwarto pa sa itaas ang mama niya, si Adam naman bitbit ang mga gamit ng bata na nasa kalahati pa lamang ng hagdan nila. Pababa, habang si Jessica naman ay may kausap sa cellphone nito, nasa tingin niya ay tungkol sa ospital. Ma, faster! Muli niyang sigaw. Nagmamadali din tong bumaba ang mama niya nang marinig siyang sumisigaw. Alexander, OMG! Kasalanan mo ang lahat ng to.
Mas lalo pa siyang nagpanik nang makita niya. Dumarami na ang pulang mansa ng pajama na suot ni Vera. Hindi na siya aabot sa ospital. Sambit ng kanyang ina pagkalapit ito sa kanila. What should we do? Natatarantang tanong niya. Magpainit ka ng tubig. Dali! Kaagad siyang tumayot akmang tatakbo na sa kusina nang muli siyang matigilan. Mom, paano ko magpapainit ng tubig? Peste ka, Alexander, sigaw ni Vera. Magkakalat-kalat lahat-lahat. Tubig lang, di mo pa alam paano painitin? Muli siyang umupo sa sopa sa bandang paanan ni Vera. Wala talaga siyang ideya kung paano magpainit ng tubig. May heater naman kasi ang shower nila. Just press the hot button and voila! Mainit nang lalabas sa tubig doon. Anong nangyayari dito? Napalingon sila sa mayordoma nila na nagising din yata dahil sa ingay nila. Manganak na ho si Vera, sagot niya. Kaagad pinatayo siya ng matanda at ito naman ang pumalit sa kinuupuan niya. Hinawakan nito ang tiyan ni Vera at hinilang padsama nito pababa. Makanganak na nga siya at di naaabot sa ospital. Anang matanda. What should we do, manang? Tanong naman ng mama niya rito. Dumaling ang matanda sa kanya at pinakuha siya ng kumot na kagad niya namang sinunod. Si Adam naman pinakuha nito ng palangganang may tubig. Habang ang ama naman nila ay pumunta sa kusina at doon na lang muna umupo. Here's the blanket. Nang maiabot nga sa matanda ang kumot, kagad tinakip ito sa tiyan ni Vera pababa ang kumot. Manang, marunong ka ba? Baka mapanong anak ko. Nagpapanik pang tanong niya. Iha, pag sinabi kong ire, umiri ka. Anito kay Vera nang hindi man lang siya napapansin. Nabutas na ang panabigan mo. Masakit na po, manang. Nahihirapang sambit naman ni Vera. Kagad niya tong hinawakan sa kamay para damayan to at iparam dito na nasa tabi lamang siya ng dalaga. Sige, umiri ka. Utos na matanda kay Vera at marahang hinilot nito ang tiyan nito pababa. Kunot ang noong napalingon si Vera sa kanya na parang di nito maintindihan ang pinagkagawa sa kanya ng mayrodoma. Push, my sweet, he encouraged her. Kasabay ng pag-iri ni Vera ay halos pigilin niya na rin ang kanyang paghinga. OMG, manang, what are you doing? Muli niya sanang bubuhatin si Vera pero muli rin tong umiri na mas lalo pang nakapagpakaba sa kanya. Kitang-kita niyang butil-butil na pawis sa noon nito, pati na rin ang luha nitong tumulo sa pisngi nito. Sige pa, iha, isang mahabang iri pa, muling sambit ng matanda. Di na siya mapakali. Kahit ang kapatid niyang si Adam na nasa ulunan ni Vera ay pabalik-balik na naglalakad at hindi rin mapakali. Si Jessica naman umupo lang sa isang sulok na parabang wala naman sa sarili. At ang mama niya naman ay tinulungan ng mayordoma nila sa paghihilot at siya ni Vera. OMG, ayoko na, muling sigaw ni Vera. At ang mama niya naman, sa pagkatarantay akmang bubuhatin niya na ulit ito pero pinalo ng mayordoma ang kamay niya. Umalis ka nga muna rito, Alexander. Anito, ginugulo mo lang ako eh. At mas lalo nang nahihirapan ang asawa mo sa'yo. No, sabay naman lang sabi ni Vera. No, Alexander, please don't leave me. Pagmamakaawa sa kanya ni Vera. Pinunasan niyang luha nito sa mata, tsaka ginawaran ng hagkan sa noo. No, hindi kita iiwan, okay? Sige pa, Vera. Nakikita ko na ang noo ng bata. Isang mahabang iri pa. Push, baby, you can do it. Napasabunot si Vera sa buhok niya at tila doon kumuha ng lakas para umiri. Naipikit niya ang mata niya at tiniis ang pananakit ng pagsabunot sa kanya. Aray! Napasigaw siya dahil sa pagigpit ng pagsabunot sa kanya ni Vera habang walang patid ito sa pag-iri. Hanggang madinig na nila ang malakas na iyak ng sanggol. Minulot niya rin ang mga mata niya at bumaling sa matanda na hawak na ang sanggol na umiiyak. Lalaki! Nakangiting wika pa nito. Lalaki ang anak ninyo. Marahang binigay sa kanya ng matanda ang sanggol na pumapalahaw ng iyak. Sa mga oras na yun nag-uumapaw sa kanya ang kanyang puso. He felt his tears roll down his cheeks. My baby, I'm a certified handsome daddy now. Titig na titig siya sa sanggol na bagamat napakalit pa'y alam niyang siya ang kamukha. Lumapit na rin ang mama niya at si Adam na halatang excited na makita at makarga ang anak nila ni Vera. Look at him, my love. Aniya kay Vera at inilapit ang sanggol dito. He is so handsome like me. My baby. She cried even more when Alexander placed their baby beside her. Pero maya-may nawalan ng malay si Vera, kaya naman agad din nilang sinugod sa ospital si Vera at ang bata. Nag-alala siya sa mag-ina, pero mas nangibabaw ang saya sa puso niya.
Sinong mag-aakala na ang unang apo ng mayamang Gafford at Santiago ay isisilang sa mansyon nila? Siguro ngayon na ang pinakamagandang kwentong ikikwento nila sa mga susunod pang henerasyon. Vera's POV. Makalipas ang 5 buwan, 5 months after Vera gave birth to their first baby, she was now happy and contented soon to be Mrs. Vera, Santiago Gafford. Abot-abot ang kaba niya habang marang umuusad ang sasakyang sinasakyan niya patungo ng simbahan. Suot ang kulay puting wedding gown na siya mismong gumuhit at nag-design. Pakiramdam niya hindi siya makakalakad ng maayos para mamaya. Halos 1 buwan din silang hindi nakita ni Alexander dahil sa pamahiin na matatanda bago pa ang kasal. Namimiss niya na ito pero wala naman silang ibang magagawa kundi sundin ang pamahiin. Adam, malapit na ba tayo? Tanong niya sa kapatid ng kanyang mapapangasawa. At oo, si Adam ang nagsilbing driver niya ngayong araw. Gusto raw kasing makasiguro ng Alexander na darating siya sa araw ng kanilang kasal. Kaya naman nakiusap to kay Adam na ito na maghahatid sa kanya sa simbahan. Wala namang nagawa si Adam dahil ito na ang seryoso nagmamaneho ng kanilang sinasakyan. Yup, tipid nitong sagot. Napabuntong hininga siya. Ngayon ang araw ng kasal niya at maraming taong dadalo para masaksiyan ang pag-iisang dibdib ng anak ng mga Gafford at Santiago. Pero wala siyang mga magulang na maghahatid sa kanya sa altar. Yun din ang araw na matagal niyang hinihintay, ngunit ngayon mangyayari nang may konting kirot sa sulok ng kanyang puso. Wala na naman si Alexis para samahan siya at ihatid siya sa altar. Pero iba pa rin siguro kung ang mga magulang nila ang hahawak sa braso niya at aalalayan siya hanggang sa kunin ni Alexander ang kamay niya. You look tensed, ani Alexander sa kanyang tabi. Loosen up. Ilang saglit na lang isa ka ng ganap na Mrs. Gafford. Lex, kinakabahan ako. Hindi niya mapigilan na sabihin dito. She knows that her twin sister knew what she felt at that moment. Paano kung hindi ko magampanan ang pagiging isang mabuting asawa, ang responsableng ina? What if that is why Alexander was there? Agap ni Alexis sa kanya. Ang pag-aasawa, hindi lang binubuo ng isang tao. Ang pagpapalaki ng bata hindi lang ginagawa ng iisang magulang. Lagi kayong merong katuwang sa lahat ng yan, and that is Alexander. At kung sakali mang pareho kayong mahirapan sa sitwasyon nyo bilang bagong pamilya, narito naman ako para umagapay sa inyo. Kagad niyang niyakap ang kanyang kambal dahil sa sinabi nito. Unti-unti na panatag naman ang kalooban niya. Gumaan ang pakiramdam niya at alam niyang di man sila kumpleto ngayon, nakagapay pa rin sila sa isa't isa. She whispered in Alexis' ears. O siya, sige na. Tama ng drama, narito na tayo oh. Doon niya lang napansin na huminto na pala ang sasakyan sa tapat ng simbahan. Lumabas na rin si Adam para pagbuksan siya ng pinto. Alexander's POV. Mabilis at malakas ang kabog ng puso ni Alexander dahil late na si Vera ng 2 minuto para sa kasal nila. At ngayon nga, halos 7 minuto nang lumipas pero wala pa rin ito. Pinatawagan niya sa mga kaibigan at magulang niya si Adam pero hindi naman daw sumasagot ang kanyang kapatid. Akmang aalis na siya at aalamin kung ano ang nangyari kay Vera nang bigla umugong ang malamyos na musika sa loob ng simbahan. Kasabay noon ang pagbukas ng pinto at agad na pagbungad ni Vera doon. Lahat ng tao sa loob ng simbahan ay kasama na rin siya'y hangang-hanga na napatitig kay Vera habang marahantong naglalakad palapit sa kanya. Sa tabi ay ang kambal nitong si Alexis na may masuyuring ngiti katulad ni Vera. Di pa rin siya makapaniwala ng mga oras na yon. Naroon ang dalaga at tanging sa kanya lamang nakatitig. Na makalapit to sa kanya, kaagad niyang hinawakan ng kamay nito at ginawaran ng masuyong hagkan sa labi. Please take care of my twin sister. Anang kambal nitong si Alexis sa kanya. I will. Nakangiting sagot na naman. Ngayong narito ng lahat at nais ko lang itanong kung meron bang tututol sa kasalang to? Malakas na tanong ng pari. Kumunot ang noon niya at halatang naiirita. Kailangan pa ba talagang tanongin yon? At sino namang mga ngahas na tututol sa kanila? Sa kasal ni Vera. Forgive me, Father, pero baka matapos ko kagad ang buhay ng kusino mang sisigaw ng tutol ako. Kung wala naman tayo ngayon magsimula na. Muling sigaw ng pari. Nag-umpisa na itong basahin ang tulad nila ng kung papaano ang kasal na panood niya lamang dati sa TV at nababasa sa mga aklat. Ngunit nang siya mismo magsasalita, hindi niya inaasahan na maluluharin siya katulad ng mga groom na tinatanawanan niya noon dahil lumuluha ang mga ito habang nangangako.
sa kanilang bride sa harap ng altar. Pangakong hindi kita ipagpapalit sa kahit sinong babae. Mamahalin at uunawain kita sa araw-araw. Pagsisilbihan ka hanggang sa abot ng aking makakaya at sasamahan kang humiga sa kama hanggang sa huli nating hininga. I love you so much, my sweet Vera. Tinunasan ni Vera ang luha niya sa mata at ganon din siya rito. Pareho kasi silang naiyak matapos silang magpalitan ng vows sa isa't isa. Pero mas larang umagaw na ang tensyon nilang lahat ay ang kapatid niyang si Adam na may hawak dito. Matagal pa ba kayo? Why don't you kiss each other already na matapos ng kasalang to? Pikon nang sabi ni Adam. I think Austin is hungry. Giit pa nito. At dahil doon bahagyang natawa ang iba, kaya naman nagmadali na sila. Hindi na nila hinintay pang sabihin ng pari ang you may now kiss the bride dahil siya mismo ang kusa ng humagkan sa asawa niyang si Vera. I now pronounce you husband and wife. Malakas na palakpakan ang marinig sa buong simbahan. Saglit na lamang din silang kinunan ng larawan bago lumapit si Vera kay Adam at kinuha ang kanilang anak. While he was looking at Vera, full of love, and promised that he will hold her hand no matter what happens. Because of her, he was now happy and complete. Meron na siyang anak na nagbibigay kasiyahan sa kanilang lahat at asawa na mamahalin siya ng buong tapat. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Alexander at Vera. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa kanilang kwento. Patuloy niyo pa rin po sanang suporta ng aking sunod na kwento ni Jessica at Adam. Maraming salamat po and keep safe everyone.